Madalas tayo mag-scroll sa social media at makabasa ng kung ano-anong kwento, 'di ba? Pero paminsan-minsan, may makikita kang post na talagang mapapaisip ka kung ano ang itinatagong mensahe nito. Welcome sa ating pagsusuri. Ngayon, didiretso tayo agad sa paghimay ng isang napaka-interesanting digital mystery na kumalat online, kung saan ang isang simpleng kwento ay nagtatago pala ng napakalalim na kahulugan para sa isang buong komunidad. Okay, simulan natin dito. Pansinin ninyo ang particular na Facebook post na ito na may petsang May 13, 2026. Dito, nagkwento ang isang lalaki tungkol sa isang sobrang kakaibang pangitin o panaginip. Ayon sa post niya, na pinamagatang mensahe ng Diyos, naglalakad daw siya bitbit ang isang bote ng juice. Tapos, may nakita siyang isang lalaki at isang babae na naglalaro ng volleyball. Dahil alam niyang pagod at uhaw ang mga ito, inalok niya yung juice. Pero laking gulat niya. Tumanggi ang dalawa. Sa halip, may kinuha silang bote ng beer at iyon ang inom nila. Bago matapos ang post, sinabi niyang ipapaliwanag niya ang ibig sabihin nito sa darating na linggo. Medyo weird at parang surreal na panaginip lang, di ba? Bakit juice? Bakit volleyball? At higit sa lahat, bakit beer ang pinili nilang inumin imbes na yung inalok na juice? Para mabuo ang puzzle na ito, kailangan nating mag-zoom out sandali at alamin kung sino ba talaga ang nag-post nito. Ang pangalan ng nasa likod ng account ay Narciso Olalo. Ayon sa mga dokumento at sa kanyang mismong mga turo, si Narciso Olalo ay hindi lang basta ordinaryong internet personality. Isa siyang faith healer at para sa kanyang komunidad, kinikilala siya bilang #1 instrument o pangunahing instrumento na pinili mismo ng Diyos. Ang misyon daw niya ay ihatid ang mga mensahe ng Diyos at magpalaganap ng spiritual na katotohanan. Kaya para sa mga followers niya, ang mga Facebook post na gaya nito ay hindi lang basta kwento-kwento. Ito ay direktang mensahe mula sa itaas. At napaka-straightforward ng kanyang pangunahing mensahe. Nakabalangkas ito sa 3 partikular na hakbang na inaaklas niyang nais ipagawa ng Diyos sa atin. Una, magsisi sa lahat ng kasalanan. Pangalawa, i-renew ang buhay Kristiyano. At pangatlo, magkaroon ng matinding pananampalataya. Napaka-organisado ng paraan niya ng pagtuturo para magabayan ng kanyang mga tagasunod, di ba? Ngayon, ito ang talagang interesting. Sobrang higpit niya sa patakarang ito na isang banal na utos daw mula sa Diyos. Ayon sa kanyang mga tala, inatasan siyang magpagaling at mangaral pero bawal maningil. As in, walang perang kokolektahin, kahit isang sentimo. Dapat libre. Ang matinding paninindigang ito ang isa sa mga rason kung bakit napakalaki ng tiwala sa kanya ng community niya dahil wala siyang hinihinging pinansyal na kapalit. Bukod sa hindi pagpapabayad, inaangkim din ni Olalo na biniyayaan siya ng 3 banal na kapangyarihan. Una, ang kakayahang magpagaling ng may sakit gamit lang ang boses niya. Pangalawa, ang tinatawag niyang power of mind, kung saan kaya daw niyang makita ang mga kasalanan ng isang tao, patay man o buhay. At pangatlo, ang kakayahang manghula ng mga mangyayari sa hinaharap. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit ang mga parabolang pinupost niya online ay seryosong pinag-aaralan ng kanyang mga tagasunod. Kaya ang tanong ngayon, paano ba tinuturuan ng piling instrumento ang kanyang komunidad na intindihin ang mga malalalim na mesaheng ito? Kasi hindi niya ito basta sinusubuan sa kanila eh. Para malaman natin, balikan natin yung misteryo natin noong May 13 tungkol sa juice, volleyball at beer. Fast forward tayo sa May 17. Sa pamamagitan ng isang audio lecture, nagtipon ang kanyang mga tagasunod. At imbes na ibigay agad ang sagot sa kanyang pangitian, tinanong niya ang mga nakikinig na para bang isang guro na nagpaparecitation sa loob ng klase. Pabiro pa nga niyang sinabi sa audio, sino mag-e-explain yan? Masarap maging teacher? Direktang hinamon niya ang mga tagasunod niya, partikular na ang isang miyembro na si Mira, na himayin ang mga simbolo sa kwento. Isang napakagandang halimbawa nito ng Socratic method, yung tipong interaktibo at talagang pinag-iisip niya ng malalim ang mga tao kaysa basta na lang tanggapin ang impormasyon. Bali, eto ang naging pag-decode nila sa unang simbolo. Sabi ni Mira na ang juice o tubig ay ang mensahe ng Diyos at kinumpirma ito ni Olalo bilang excellent na sagot. Ipiniliwanag niya ito ng ganito. Literal, kapag uhaw ka, iinom ka ng tubig, diba? Sa espiritual na aspekto, ang juice ay sumisimbolo sa tunay na mensahe ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan para sa mga taong uhaw sa katotohanan. Tapos grabe yung contrast na ipinakita niya dito sa pangalawang simbolo. Nung tinanggihan nung dalawa ang juice at mas piniling uminom ng beer, ipinaliwanag ni Olalo na ang beer dahil nakakalasing ito
ay kumakatawan sa mga bulaan o maling turo, espiritual na lumalasing at bumubulag ito sa mga tao. Pinipili nilang malasing sa mga kasinungalingan kasi komportable sila doon, kaya tinatanggihan nila yung tunay at malinis na tubig na iniaalok sa kanila. E paano naman yung volleyball? Bakit eksaktong volleyball game ang nandun sa pangitain? Ipinaliwanag niya na kapag naririnig ng mga taong mensahe ng Diyos ngayon, binabaliwala lang nila. Pinaglaruan lang nila, sabi nga niya. Kumbaga, masyadong abala ang sangkatahuhan sa paglalaro at pag-aaliw sa sarili para seryosohin ang salita ng Diyos. Para i-summarize ang buong pangitian, binitiwan ni Olalo ang linyang ito. Ang mga tao na lasing sa maling turo kaya hindi na basta-basta maniwala. Isang malaking metaphor pala ang buong kwento. Ipinapakita nito na ang modernong mundo ay madalas tumalikod sa banal na katotohanan, hindi dahil wala ito, kundi dahil masyado silang naliliso at naaaliw sa mga kasinungalingan. At dyan tayo naiwan sa isang napakagandang kaisipan. Nakita natin kung paano ang isang simpleng post sa Facebook ay naging isang napakalalim na espiritual na leksyon. Ang social media, na karaniwang puro memes at balita, ay nagiging digital na espasyo na rin para sa mga sinaunang estilo ng pagturo gaya ng mga parabola. Paano kaya babaguhin ang mga digital na parabolang ito ang hinaharap ng mga lokal na relihiyon? Siguradong nakakaintriga itong bantayan. Hanggang sa susunod nating pagsusuri, patuloy lang tayo sa pag-uusisa.